afternoon po. Nandito po kasi sa isang lugar ng Nabota City. Nandito po yung binayo ko po dito. At ipapakita ko po sa inyo yung place dito. Dito po yung ano ng mga nagtatracking mula Mindanao, Cagayan de Oro, Zamboanga, at saka Ilocos, Davao at saka Cebu. Dito po. Napakagandang place po dito. At saka napakagandang tanawin pag sa umaga. Ito po, pakita ko sa inyo ang, ang itong islat naman dito. Ito po yung nandito po yung bawat container van or mga customer na gustong magpapadala ng iba't ibang mga bagahe from Mindanao going to Manila. Dito po sa slot na ito. Dito po yung office ng station. At saka yan ang ano nila. Dyan po ang lahat ng mga admin, klase-klaseng admin ang nandyan. Ito. Itong place na po, napakaganda po. Dito pa yung tracking sa lahat. Maraming mga cargo nandito po. Nandito po nakaposting po yung forklift para handang tumulong po sa inyo kung anong mga bagaheng dapat yung ipapadala sa bawat lugar. Pakita ko sa inyo lahat. Yan po. Ito lang po yung place na binayo ko po ngayon. Kasi wala na po ako naisipan na yung place. Kaya ito yung pinapakita ko sa inyo. Bawat mga block may mga guardian na nakakabantay. May mga guard na bawat na nagre-replace, nag-a-assist sa bawat bagay na anong ginagawa sa daily routine nila, kung anong ginagawa nila tuwing umaga. Sila mula sa umpisa hanggang sa dulo, ipapakita ko po sa inyo yung place na po ito. At saka lahat po ditong mga nagbabantay po is yung iba dito po naka-stay-in, at saka yung iba nagbo-boarding house, nagre-rent ng mga sariling apartment nila. Ito yung block ng CTO. From Mindanao yan. Yung block na yan. At least mula doon sa may makikita kayo na forklift na malalaki, at that one na place is dyan nagpipila lahat ng mga may mga cargo na may ipapadala mula Mindanao, Davao, Cebu. Maliban na dyan sa gitna kasi may ginagawa po, kaya ganyan siya. Itong place na po ito. Araw na po ito na ginawa ko ito. Gagawin ko para sa lahat ng mag-subscribes ng page ko at sa YouTube channel ko, mapapanood po ito. Napakalawak po. Kahit saan po kayo magpunta, ito is napakalawak na area. Sa tuwing umaga, ang rotation nila is mag-access sa lahat ng
dyan may 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 nagagard dyan tuwing umaga hanggang hapon, and then until hapon may gabi rin dyan. Tatanungin ka kung tapos ka na ba o hindi pa, kung saan ka pupunta. Yan. Pasensya na po at sobrang pang init ngayon. Ginawa ko po ito. Napakainit pa. Itong place na to, sobrang lawak, sobrang laki. Ito yung sa pinakadulo kasi yun ang pinakagito nila. Tapos dito on that side na to na may makikita nyo na may mga pins. Ito yung may nakatira sa labas, ang mga taga outsider na pitinghin na hindi pwede pumasok dito sa loob. Diyan sila. Nakakabighani lang kasi sa lahat ng place na pinuntahan ko, ito pa yung napili ko kasi dito kasi ako dati nakapag-duty rin ako dito dati nang within 6 days. So ito dinala ko ngayon sa araw na to para lang makapag-content ako, para lang mapasaya ko ibang tao na pwedeng mag-subscribe, pwedeng mag-share sa channel ko. Itong place na to, ito yung pinakagito nila. Medyo malayo-layo pa ako ng konti, pero lalapitan natin para makita natin kung anong lawak ng gate nila, kung makakapasok ba yung 10-wheelers or hindi. Ito, nalapitan na natin. Ito yung gate nila sa pinakagito. Ito, malawak. Pagbukas mo yan is napakalawak yan. Tapos beside sa gate may isang post ng guard. May lalagayan din sila ng basura dito. Ito yung post ng guard. Pag may dadaan dito sa gito, ito, kung sino yung duty dito ng panggabi, kung sino yung duty ng pangumaga, siya ang pwedeng magsita dito. So guys, ikot muna tayo dito. Ikutin natin lahat ang place na to. kung gaano siya kalawak. Tingin na lang kayo kung gaano siya kalawak. Yan. Ganyan kalawak yung napuntahan ko ngayon. Kung ba't ako dito nag-umpisa, bakit ko to binisita. Kasi kung tutuusin, ito yung place na sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga guard, ito yung place na ayaw nila bitaw-bitawan. Ito, kasi napakaganda. Tulad ngayon, linggo, wala silang duty, yung iba walang duty, yung iba nakapag-duty, pero at the rest nun is nakapag-rest. Walang iniisip na kahit anong klaseng problema, hindi tulad ng dito sa 30 na maraming problema hinaharap umaga hanggang gabi. Pero ngayon linggo, wala. Ito naman yung likuran nila. Ito yung dito sila nag-i-stock ng mga hose materials na hindi na magagamit. Ito, makikita nyo naman siguro yung may dalawang naka-open dyan na hindi nagagamit, at yan ay aayusin pa. Yan, ito yung dit-in nya.
ayun, pabalik na rin ako doon sa unang pinanggalingan ko bago ko i-in ang video ito. So sana nga lang maraming makagusto at saka may mag-share, may mag-views sa bago kong upload mamaya. So sana lalaki pa yung views ko at mga sharing. Pwede kayo mag-comment anytime. Ito, napakalawak guys ang place na ito guys. Sobrang lawak ang place na to. Dito kasi yung dagsaan, ang operation nila dito is Monday to Saturday. Operation nila dito, pagod lahat ang gwardiya mula umaga hanggang rotation nila panggabi, kasi nga shipping. So ibig sabihin ng shipping, lahat dito yung dagsaan kung saan nagpapadala from Mindanao, halo-halo lahat nandito na. Ito guys, napakalawak ang lugar na to. Ayun, pabalik na ako sa unang pinanggalingan ko. Ito guys, ang lawak, sobra. Kung kayo bilang guard at kayo dito na assign, gugustuhin nyo dito sa place na to, kahit although sa umaga hanggang hapon at mainitan man kayo, pero solid naman pagdating ng gabi. Ito. Oo nga pala, babalikan natin yung unang nadaanan ko kanina, na yung nabanggit ko na isang slot na pwedeng magpapadala ng CDO. Ibig sabihin ng CDO is Cagayan de Oro yon, from Mindanao. Yon ang unang napapakita ko sa inyo. Ito. Di ba? Ang ganda, ang lawak. In this moment na ganitong oras na, medyo malimlim na lahat ng lugar. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina na CDO, Cagayan de Oro from Mindanao. Yung slot na yan. Ito, ang slot na to is papuntang Jinsan ng Mindanao. Tapos guys, ang pangalan ng ang pangalan ng company nila is Solid Shipping Corporation. Tapos ito ay papuntang Davao. Lahat ng papuntang Davao na cargo dito pinaprocess. Yan. Dito rin, Davao rin yan. Yan, kung nakikita nyo yung pangalan, Davao din dyan. Isang slot na ito. Dito kasi ito yung express na place kung saan yung namamahala is yung operator ng forklift. Ito yung ginagamit nilang forklift. Kung mapapanood nyo mga guys. At yan mag-aantay yung mga tao, dyan yung mag-i-stay yung mga tao kung sino yung magpa-process.
Yan po, at yan ang opisina nila po. So pagbalik ko sa gate 1, ang nakuha ko pong video is i-close ko na po at saka i-upload ko po sa inyo para matingnan nyo po kung anong lawak o anong laki dito. Kung nakita nyo po kanina guys yung gate to, dito naman makikita nyo po yung gate 1. Yan ang pinaka gate 1 nila. Pag inopen mo pa yan, mas malaki yan. On that beside, andyan yung kung wala silang ilaw, andyan yung generator, kung sino yung magdudumi, nandyan po yung CR nila, yan po, yan yung generator nila, yan. Saka ito yung pinaka main gate nila. Sana po na nagugustuhan nyo po yung kuha ko po ngayon, at saka by next na araw may i-upload ko po sa inyo. Salamat po, thank you.